Nag-honeymoon pa nga kayo ni Ana eh. Baka istorbo lang ako. Anak, kilala kita. Nagsimula ang kwento sa isang maliit na nayon sa tabing dagat. Karamihan sa mga tao rito ay pangingisda ang ikinabubuhay. Kabilang sa kanila ang isang dalagang nagngangalang Ana. Ang kanyang trabaho ay linisin ang bagong huling isda araw-araw. Si Ana ay kapansin-pansing maganda na may magagandang katangian at maayos na figura. Engaged na si Ana at Emil ang pangalan ng fiancé niya. Si Emil ay nagtatrabaho sa ibang bansa sa nakalipas na 2 taon at ngayon, sa wakas ay nakauwi na rin siya. Sa sandaling makita siya ni Ana mula sa malayo, inihinto nito ang kanyang trabaho at nagmamadaling lumapit sa kanya. Matapos siyang batiin ng magiliw, pinuntahan ni Emil ang kanyang mga kapitbahay. Dahil ang mga magulang ni Emil ay pumanaw na ilang taon na ang nakalilipas at itinuring niya ang mga kapitbahay na ito bilang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, bumisita ang malapit na kaibigan ni Emil na si Rod. Ito ang unang pagkakataon na makita ni Ana si Rod. Dumating siya sa nayon para dumalo sa kasal ni na Emil at Ana. Kinabukasan, maagang gumising si Ana upang maghanda para sa kanyang pinakahihintay na araw. Nagtipon ng buong nayon upang saksihan ang seremonya ng kasal ni na Emil at Ana na naganap ng may malaking kagalakan at pagdiriwang. Nang gabing iyon, pumasok si Ana sa kwarto ni Emil matapos mag-shower. Sabik na makasama ang kanyang asawa. Gayunpaman, nakatulog si Emil matapos uminom ng marami sa reception. Nang sinubukan niyang gisingin ito, ay nakalupaypay ito sa kalasingan. Dahil sa pagod at bahagyang sama ng loob, tahimik na nilinis ni Ana ang kanyang sarili at ang kanyang mga gamit. Kalaunan, habang papalabas siya para isabit ang kanyang basang damit, nahagip ng kanyang mga mata si Rod na naliligo sa tubig. May kung ano sa kanya na nakatawag ng kanyang atensyon. Napansin din siya ni Rod, pero inayos niya ang kanyang sarili at umalis nang walang sabi-sabi. Kinaumagahan, abala ang mga taga-nayon sa kanilang karaniwang gawain. Si Rod, na ngayon ay gising na, ay naglalakad-lakad sa lugar at tumigil sandali kung saan nagtatrabaho si Ana at ilang mga kapitbahay. Ang isa sa kanila na isang masayahing babae na nagngangalang Marta ay tila kinikilig nang makita siya. Nagtatakang tinanong ng mga marites si Rod kung paano sila nagkakilala ni Emil. Paliwanag ni Rod, naging magkaibigan sila habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Hindi nagtagal, dumating si Emil at isinama niya si Rod sa bukid. Habang nagtatrabaho si Emil, ay nakatayo naman si Rod sa malapit. Isang palakaibigang matandang lalaki na nagngangalang Lucio, na itinuring na ama ni Emil, ay nagtatrabaho rin sa bukid. Noong gabing iyon, nilambing ni Emil si Ana, ngunit hindi nagtagal ay nakatulog din ito. Dahil hindi naman makatulog, ay lumabas si Ana ng bahay. Maya-maya lamang ay lumitaw si Rod. Nagpalitan sila ng matagal na tahimik na tingin na walang salita na namumutawi sa kanilang bibig. Sa kalaunan, lumakad si Ana patungo sa tubig at nagsimulang maligo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tila para kay Rod ay sinusubukan siya ni Ana na makuha ang kanyang atensyon kahit walang nangyari sa pagitan nila. Pagkatapos, bumalik na lang si Ana sa kanyang tahanan at natulog. Lumipas ang ilang araw na ang lahat ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Kinaumagahan, naghanda si Rod na umalis sa nayon dahil ilang araw lang ang plano niyang manatili.
Sinabihan siya ni Marta na bumisita muli sa lalong madaling panahon. Nagpaalam naman si Rod kay Emil at sa iba pa bago umalis. Makalipas ang ilang araw, nagtatrabaho sina Ana at Emil sa labas ng kanilang tahanan. Sa isang punto, napasulyap si Ana sa kanyang asawa at nakaramdam ng init ng kanyang katawan. Si Emil, gayunpaman, ay nakatuon sa kanyang gawain at marahan siyang pinigilan na nagsasabing hindi ito ang tamang oras. Nabwisit sa inis si Ana at naglakad pabalik sa bahay. Isang gabi, tahimik na nagtatrabaho si Ana sa bahay nang pumasok si Emil. Sinusubukan siyang lambingin habang nag-aalok ng taos-pusong paghingi ng tawad sa asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa handa si Ana na makinig sa kanya. Itinulak siya nito, sinampal ng ilang beses sa pagkadismaya at dumiretso sa kanyang silid. Sa kaibituran nito, nakairod na ang kanyang puso. Madalas niyang gugulin ang kanyang mga araw sa pag-iisip tungkol sa kanilang kumpare, kung minsan ay iniiyakan pa niya nga ito. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Rod sa nayon na sinasabing naroon siya upang magtrabaho. Lihim niyang sinabi kay Emil na hinahabol na sila ng mga pulis, kaya naman umalis siya sa lungsod para magtago. Lalong natense si Emil sa narinig. Narinig lahat ito ni Ana na nagtatago sa malapit at nagsimulang pagsamasamahin ang mga bagay-bagay sa kanyang isipan. Kinagabihan, pumunta si Ana sa ilog para maligo. Mula sa malayo ay namataan siya ni Rod at tahimik na nagmamasi. Nang paalis na siya, umakbang si Rod at umamin sa kanya na na-inlove na ako sa'yo. Noon lang, bigla silang nakitang magkasama ng inaama ni Emil. Nais ni Rod na makasama si Ana ng matagal, ngunit magalang siyang nagdahilan at sinabing pagod siya at lumayo. Kinaumagahan, habang nakaupong nagiinuman na magkumpare, biglang dumating ang dalawang pulis sa nayon. Naalarma ang dalawang lalaki at mabilis na nagtago sa likod ng mga puno. Lumapit ang mga opisyal kay Lucio. Nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Emil. Gaya ng inaasahan, pinrotektahan ni Lucio si Emil. Ginabayan siyang makatakas papunta sa ibang nayon. Nang gabing iyon, nalasing ng husto si Emil at nagpasya si Lucio na ihatid siya pa uwi. Samantala, si Ana na hinahanap ang kanyang asawa nang makasalubong niya si Rod. Nang walang pasabi, yumuko ito para halikan siya. Agad naman siyang itinulak ni Ana at pinagalitan. Sa sandaling iyon, dumating si Lucio kasama si Emil. Nang makatulog na si Emil, hinarap ni Lucio si Rod at sinabing, "Alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin kay Ana. Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya ni Emil. Umalis ka sa nayong ito bukas ng umaga o sasabihin ko kay Emil ang lahat." Napailing si Rod sa mga nasambit ni Lucio. Kinaumagahan, kumalat ang kaguluhan sa buong nayon. Natagpo ang patay si Lucio sa tabing ilog. Ang mga taga-nayon na gumagalang sa kanya ay labis na nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Ang hindi nila alam ay pinaslang ni Rod si Lucio dahil sa pananakot nito. Lubos na nagdadalamhati si Emil dahil parang ama sa kanya si Lucio. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog ni Emil, kinausap ni Ana si Rod. Ipinahiwatig niya na kung sinabi niya sa kanya ang totoo tungkol sa pulisya, maaring handa itong tulungan siya. Dahil wala nang maitatago pa, sinimula ni Rod ang kanyang pagtatapat. Ilang taon nang nakalilipas, noong nasa ibang bansa si Emil, nakilala niya si Rod. Isang gabi, sinubukan ng isang estranghero na dukutin si Emil at dalhin siya sa isang liblib na lugar na may masamang intensyon. Si Rod, na nasaksihan ito mula sa malayo, ay sumugod upang ipagtanggol ang kanyang bagong kaibigan. Sa pakikipaglaban,
ang estranghero ay namatay. Upang maiwasan ng gulo, inilibing nila ang bangkay nito at tumakas pa uwi ng Pilipinas. Ngunit nang maglaon, nakipag-ugnayan ang mga tagapagpatupad ng batas mula sa dayuhang bansang iyon sa mga lokal na otoridad at kapwa pinaghahanap sina Rod at Emil, kaya nagtago sila ngayon. Nang marinig kung paano iniligtas ni Rod si Emil, gumaan ang loob ni Ana sa kanya at nagsimula sila ng isang lihim na relasyon. Hanggat maaari, sila ay magkikita ng pribado. Isang araw, habang magkasama ang dalawa sa bukid, nahuli sila sa akto ni Emil. Isang mainit na away ang sumiklab sa pagitan ng magkaibigan na nagtapos sa pagkapatay ni Rod kay Emil. Habang si Rod ay nagpapanik sa nangyari, si Ana ay mukhang nabunutan ng tinik. Magkasama nilang itinapon ang bangkay ni Emil sa dagat. Pagbalik sa bahay, naghilamos si Rod. Naiwan ang kanyang cellphone na nakabukas. Nagtataka namang tiningnan ito ni Ana at nakakita siya ng mga mensahe mula sa ibang babae. Nawasak ang kanyang puso. Si Rod pala ay kasal na at marami pa siyang ibang babae. Sa pakiramdam na pinagtataksilan, nagpasya si Ana na ilagay ang batas sa kanyang mga sariling kamay. Kinaumagahan, nakahuli siya ng nakalalason na isda mula sa dagat, sapat na mapanganib ito na pumatay ng tao. Niluto niya ito at inihain kay Rod. Pagkatapos nitong kainin, napahiga siya sa sakit at namatay. Ipinaghiganti ni Ana ang kanyang panloloko. Gayunpaman, nananatili ang kanyang galit. Sa isang sandali ng nababagabag na galit, pinagsasaksak niya ang katawan ni Rod bago naglakad palayo sa bahay. Dahil wala nang natitira sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nasiraan.